Magandang araw po. Samahan niyo po ako sa ating nilay simbolo. Tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, sa aming paghahanda para sa nilay simbolo ng iyong ebanghelyo, kami lumalapit sa iyo. May mga pusong bukas at handang tumanggap ng iyong gabay. Ipadala mo ang iyong Espiritu Santo upang liwanagan ang aming mga isipan at puso at tulungan kaming maunawaan ng mga simbolo na iyong ginamit upang ipahayag ang iyong mga katotohanan. Tulungan mo kaming makita ang lalim ng kahulugan sa bawat simbolo at kung paano ito nauugnay sa aming mga buhay. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang iyong presensya sa mga ordinaryong bagay at tulungan mo kaming magnilay sa mga aral na iyong tinuturo. Nawa ang aming pagninilay ay magbunga ng pagbabago sa aming mga puso at isipan at maging daan upang kami ay mas mapalapit sa iyo. Tulungan mo kaming maging mga tagasunod na tapat sa iyong kalooban at maging mga saksi ng iyong pag-ibig sa mundo. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ating pong pagnilayan ang mabuting balita patungkol sa pagiging mahabagin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Pustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo na po ay magnilay simbolo. Ang sumusunod ay mga simbolong ginamit sa Ebanghelyo. Una, simbolo ng Ama, ang pagkamahabagin. Ang Ama ay sumisimbolo sa perpektong pagkamahabagin. Nagpapakita ito na ang pagkamahabagin ay isang katangian na dapat nating tularan. Nagpapakita ng pagiging perpektong halimbawa ng maawaing pagmamahal. Simbolo ng paghatol at pagpaparusa. Hukom. Ang paghatol ay sumisimbolo sa ating tendensiya na maging mapanghusga sa iba. Nagpapakita ito ng pangangailangan na iwasan ng pagiging mapanghusga upang hindi tayo mahatulan. Parusa. Ang pagpaparusa ay sumisimbolo sa pagganti. Nagpapakita ito na ang pagpapatawad ay mas mahalaga kaysa pagganti. Pangatlo, simbolo ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay sumisimbolo sa paglaya mula sa galit at sama ng loob. Nagpapakita ito ng kapangyarihan ng pagpapatawad na magdulot ng kagalingan. Nagpapakita ng pagiging malaya sa galit at sama ng loob. Pang-apat, simbolo ng pagbibigay. Takal, siksik, liglig, at umaapaw. Ang mga ito ay sumisimbolo sa kasaganahan at kagandaang loob ng Diyos. Nagpapakita ito na ang pagbibigay ay nagbabalik ng masaganang biyaya. Nagpapakita ng kasaganahan na ibinibigay ng Diyos sa mga nagbibigay. At sa ating pagninilay, ang mga simbolong ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagiging mahabagin, kahalagahan ng pagiging mapagpatawad, at kahalagahan ng pagbibigay. Nagpapaalala ito sa atin na ang ating pakikitungo sa iba ay nagpapakita ng ating relasyon sa Diyos. Nagpapakita na ang pagbibigay ng mabuti sa kapwa ay ikabubuti rin natin. Ang mga simbolo ay nagtuturo sa atin na ang pagpapatawad
ay hindi lamang para sa iba, kundi para din sa ating sarili. Sa ating pagbabahaginan, kayo po, anong simbolo ang inyong nakita? Ano ang ibig sabihin nito? Isulat po ito sa ating comment section. Nawa ay patuloy tayong pagpalain ng poong may kapal sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya.